Sabihan mo na ng I love you ang seatmate mo o maging mabait ka sa kanya. Kasi baka mamaya may mangyaring masama sa katabi mo. Story time! Ito yung kwento ng kaibigan kong si Miko at ng seatmate niyang si Dennis. Ang sabi niya, maswerte raw siya sa katabi niya. Hindi niya alam, hindi magtatagal ang kanilang pagsasama. Maswerte ka talaga kung okay yung seatmate mo. Kasi minsan may nakakatabi ka sa upuan na mabaho, masama ugali, o kaya magnanakaw. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako follow follow niyo na ako. Si Dennis ay seatmate ni Miko sa service papunta sa trabaho. Nangyari tong kwento na to nung kasagsagan ng pandemic kung saan madaming naho-hospital at mahigpit ang lockdown. Tatrabaho sila sa mall at kailangan nilang pumasok araw-araw. Binigyan naman sila ng service ng company. Hatid sundo sila at nagkataon na si Dennis ang naging seatmate ni Miko. Sabi ni Miko, sobrang bait daw ni Dennis. Lagi siyang pinagdadasal na sana ma-survive nila yung pandemic at maging healthy sila sa trabaho. Ang tagal ng lockdown pero nasanay na sila sa setup ng pasok. Pero may kakaibang nangyari isang araw. Unti-unting hindi pumapasok yung mga kasama nila sa service. Isang umaga, nag-text si Dennis na hindi raw siya makakapasok dahil masama ang pakiramdam niya. Kinagabihan, nilalagnat na rin si Miko. Nag-positive sila sa COVID-19. Wala pang bakuna during that time at mahirap ma-confine sa hospital. Ang sabi ni Miko, pinipilit na lang daw niya talagang gumaling. Si Dennis naman, araw-araw siyang tinitext ng words of encouragement. Kaya natin to, gagaling din tayo, makakapasok tayo sa trabaho. Tapos, biglang tumigil mag-text si Dennis kay Miko. Kinabahan na nun si Miko dahil baka may nangyari sa seatmate niya. Nakatanggap sila ng update mula sa asawa ni Dennis. Na-confine daw si Dennis sa isang public hospital. Pagaling na si Miko noon at excited na siyang pumasok para magtrabaho at makita ang seatmate niyang si Dennis. Kaya lang, nakatanggap siya ng isang balita. Sabi ng asawa, hindi na raw makakapasok si Dennis. Hindi na siya makakapasok dahil wala na siya. Sobrang dami raw pasyente at hindi na sila natutukan ng staff, kaya bumigay na lang ang katawan ni Dennis. Ito yung panahon na pinatunayan na malaki yung problema natin sa healthcare system. Mahirap talaga yung panahon na yun at sana hindi na ito maulit. Sana mag-improve na yung healthcare system ng Pilipinas. Sabi ni Miko, hindi na raw niya nakita yung ashes ni Dennis dahil dinala sa probinsya. May he rest in peace, pati na rin lahat ng naging biktima nung pandemya.